Musta? So, nakalagay naman dyan, yung mga camera natin na pagbibili, matulungan kita sa problema mo. Kung anong camera magandang bilhin. Oops, may gumugulong. So, matutulungan kita kung anong pwede mong piliin or magagamit, pero hindi kita matutulungan kung saan ka kukuha ng pambili ng camera. So, ito, GoPro, yung iPhone, GoPro 12, iPhone 16 Pro Max, Insta360 X3, wala tayong X4. Actually, wala na akong plan mag-upgrade to X4 kasi bihira ako siya magamit. Pero anyway, and then yung Osmo Pocket 3, tapos yung 6700 at itong part na to, yung ZV-E10, try natin lahat yan. So, quick lang, kung saan ko siya ginagamit. Yung GoPro, nagamit ko to before. Actually, nagagamit ko siya sa vlogging before yung umalis tayo, nagpunta tayong Korea. Underwater, nagagamit din natin. Kasi ang dami niyang accessories. So, siguro isa na yung pros na yun sa GoPro. Ayan, meron na tayong media mode, may shorty, tapos nakakonect dito if ever na sobrang daming tao or medyo maingay yung lugar, naglalagay tayo ng Rode na wireless mic. So yun yung complete setup natin. Sobrang daling bitbitin. Ang isang pangit lang dito is yung magre-record ka. Alam mo, magre-record kang ganyan. So kailangan mong ganyan. So magre-record ka, kailangan mong magre-reach ng onte. So yan. Isa yun sa mga siguro cons. Other than that, very compact, ang daling bitbitin. Again, napakalaking pros niya, yung sobrang, alam mo yun, ang daming accessories, ang daming pagpipilian. So, isa na yun. So, GoPro, very solid to. Pero, isa siguro sa mga factor na, hindi lang GoPro, actually patong 360 Osmo, yung camera, yung Sony a6700 tsaka Sony VT-E10, medyo takaw attention siya, lalo na kung nasa labas ka. Unlike pag cellphone lang na nagvi-video ka, alam mo yun, parang normal nagvi-video ka lang. So kaya dahil doon pupunta tayo sa iPhone. So actually okay naman to, pwede ka na mag-video sa iPhone lang, wala naman issue. Ang ganda nga sa kanya, pwede ka mag-zoom function pa, yun, alam mo yun, lumalapit, lumalayo. Pero may part na na alam mo yun, nakukulangan sa kanya pagka alam mo yung madilim na part. Yun lalo na like yung sa pag madilim, walang ilaw. Medyo hindi kaya ng iPhone yun, lalo na tas pag naka front cam ka pa, kasi pwede ka naman mag-video na nakaganyan, nakaharap. Mahirap lang. Mahirap kasi yung tutok. So, kaya dito pumapasok yung mga ganitong camera. So, yan. GoPro Insta na mayroon siyang camera sa harap. So, again, meron siyang camera yung sa harap. Pero kasi pag gamit natin yung sa front cam, malabo. Siguro kung may iPhone na magiging malinaw na rin yung front cam, siguro magiging malaking impact yun, lalo sa pag ginagamit natin camera. Pero other than that, solid yung back. Pero yung sa front, dun medyo talo. And pag nagvi-video ka naman, syempre nakaharap yung camera, di ba? Unless na may vini-videohan ka. So, ibang story na yun. Kung may vini-videohan ka, dun tayo pupunta sa Sony ZV-E10 at E10 pala at 6700. Unang-una, hindi ko siya binibitbit. Actually, natry ko siyang bitbitin before. Yung nagpunta kami sa nakalimutan yung lugar. Parang basta yung, alam mo yun, isa-set up mo siya, tututok mo, tapos magsiset ka ng manual or auto, tapos yung lens mo, ang laki. Medyo mahirap siya bitbitin. And kung nakita yung Swifty. And kung ikaw lang, kung magno-normal video shoot ka lang naman, hindi mo naman siya kailangan talaga na sobrang, alam mo yung sobrang lupit ng dala mong camera. Actually, yung phone mo, hindi naman kailangan iPhone. Kung yung Android phone mo is okay na yun. Yun isang pangit, at the same time maganda sa kanya, katulad pag gantong setup, yan. Nasa bahay lang tayo, nasa ano lang tayo, sa kwarto. Sobrang dali. Kasi una, nakatutok na yun, naka-ready na eh. Ang daling mag-video. At saka isa pa, mahal
mahal tong hayop na to. Yung camera lang, yung body niya pa lang sa 80,000 something. Tapos yung lens, magpapalit-palit ka pa. And then, eto rin, parang, hindi ko matandaan kung bili ko dito, parang nasa 50 rin yata ito. Anyway, so yun. Yun yung isa sa pangapangit pag mga naka-DSLR ka na camera. So, bukod doon, meron pa siyang mga APS-C, full frame. Kung ano man yun, ibang story na yun. Baka hindi na tayo pumunta doon kasi medyo, alam mo yun, medyo technical na siya at ang hirap ipaliwanag para sa akin kasi hindi naman ako, alam ko siya kung paano gamitin pero again, ibang story na yan. So, eto, nabanggit ko sa Insta360, saan natin ginagamit at bakit hindi na ako mag-upgrade sa X4 or baka sa X5 or hindi ko siya masyado nagagamit kasi usually itong camera na ito ginagamit ko, alam mo yung pag gusto natin ipakita yung paligid, kung ano yung man nangyayari sa paligid mo, at pwede mo siyang gamitin parang drone shot at dahil doon may drone naman tayo tapos yung tutok natin, since ako naman kumukuha ng video madalas, naiikot ko lang naman yung dala kong camera, either GoPro, yung Osmo, and then yung iPhone. So hindi ko siya masyado nagagamit pero again, siguro huling gamit nito, actually pinagamit ko pa kay Cobrador sa kapatid ko. Yung maganda yung magta-trekking or pupunta kayo sa lugar na parang alam mo yung nature tripping na hindi ka nakatutok lang sa isang lugar. So gumagana tong dalawang camera na to. So dun maganda tong 360. Pero maganda naman yung camera niya. Ang hirap lang din sa kanya at the same time kasi yung sa application niya mismo, meron ka pang post-edit. So after mo mag-take ng video, mag-edit ka ba dun sa camera and hindi ka tulad dumaganto na point and shoot lang. Yun lang. So yun kaya isang sa rason kaya hindi ko masyado siya ginagamit. Hindi ko siya masyado ginagamit. Pero again, maganda yung camera niya, maganda yung software niya. Medyo hassle lang kasi kailangan mo, alam mo yun, medyo may e-effort ka. At ang favorite ko sa lahat, ang pinakamaganda ngayon para sa akin, unless may lumabas na bago, which is itong Osmo Pocket 3. Nabanggit ko na to sa unboxing ko before. Hindi ko siya trip nung una. Actually, wala sa radar ko na bibili tayo ng ganito. Kasi unang-una, dun sa drone na natin, alam natin tong part na to, is medyo, alam mo yun, medyo malambot. Medyo tako sira. Kasi alam mo yun, pag binuksan mo yung ganyan, yan, boom. Feeling ko masisira agad dahil nga mechanical stuff and all. Tapos yung ang dami mong setup. Pero for some reason, nagustuhan ko siya. Although namatay yung ilaw natin, okay lang yan kasi magpupunta na tayo, papakita sa inyo yung video ng mga camera natin. So yun nga, nagustuhan ko siya kasi nung bumili yung kapatid natin ng Osmo Pocket 3 rin, ang ganda ng camera, promise. Harap, likod, yung tutok, actually pwede mo siyang bagu-baguhin. So in short, ito yung pinaka ginagamit kong camera ngayon sa madalas. Kahit may dala natin tong iPhone pero napaka-solid nito. At dahil dyan, pupunta tayo sa camera test. Siguro dalawa-dalawa lang. Etong gabi, tas testing ulit natin ng umaga. Etong ZV-E10 tsaka to, baka hindi na natin testingin. Dito na tayo sa GoPro tsaka sa Insta360. So, tsaka sa iPhone. So, testing natin, lipat tayo, labas muna tayo. Tapos, yung umagang shot, baka bukas na lang kasi gabi ngayon. So, testing na natin yung video sa labas. Let's go! Okay, so ito naman, GoPro, DJI Pocket, tsaka DJI Pocket, tsaka iPhone. Hindi liwanag, men. Maliwanag naman parehas. Malabo lang yung kanina, pero makikita ko ngayon dito. Same lang yung lugar, pero maliwanag. Yung audio natin is from Osmo Pocket 3. Actually, yung iPhone palaban maliwanag din yung iPhone clear din no? Diba? Solid. Pero yan sa gabi. So, tingnan naman natin mamayang madaling araw. Mamayang umaga pagka okay naman, pag maliwanag na. Yan. So, to be continue na lang natin mamaya. Yes, umalis kayo dyan. To be continue natin mamaya pag umaga na. Huwag siya tulog na kaya. Siya tulog na.
tingnan natin yung pag-umaga dito. Wait lang, nandito po si Manong. Yes, Manong. Uy, lumabas na naman si Tanga. Yes, Manong. Oh, umaga. Malinaw din talaga, oh. Malinaw rin na rin sa iPhone. Kung i-compare mo, tabi-tabi, ayun, oh. Ang gumagalaw-galaw pa. Okay. Diyan natin tatapusin. Pero para sa akin, pinakamalinaw. Hindi ko pa nakikita sa ano. Check natin sa edit. Pero pinakamalinaw. Ito. Itong gamit natin. Osmo. Yan lang. Hit neck. Bye-bye.